Sa Pilipinas, ang pagkain ay hindi lamang sustansya. Ito ay kultura, tradisyon at pagkakakilanlan. Sa bawat salo-salo at espesyal na okasyon, hindi nawawala ang tinapay ng mesa o ang paboritong lechong manok na pinipilas ng magkakapatid at magkakapamilya. Sa gitna ng napakaraming options ng lechon manok sa bansa, isang pangalan na mabilis na tumatak sa isipan ng mga mamimili. Chooks to Go, nakilala sa kanilang pamosong tagline. Masarap kahit walang sauce. Ito hindi lamang simpleng pangungusap, ito ay salamin ng panlasa ng maraming Pilipino at naging pangako ng kasiyahan sa bawat hapagkainan. Ngunit paano nga bang nagsimula ang Chooks to Go? Ano ang kwento sa likod ng kanilang tagumpay? Sino ang mga taong nasa likod nito at bakit patok ito sa mga Pinoy? Ang Chooks to Go ay hindi isang biglaang brand na lumitaw at agad na sumikat. Ito ay bunga ng matagal na proseso ng pagbuo ng isang negosyo sa agrikultura at poultry na nagmula pa noong 1980s sa Pilipinas. Sa simula, ang kumpanya ay hindi nagtitinda ng lutong manok. Ang focus nito ay pag-produce ng dressed chicken at iba pang mga produktong manok para sa merkado. Ang kumpanya sa likod ng Chooks to Go ay ang Bounty Agro Ventures Incorporated na naitatag noong 1997 ni Tennyson Chen. Nagmula ito sa maliit na poultry operation ng pamilya Chen sa Santa Maria, Bulacan, kung saan nagsimula si Chen sa layer farm na may 5,000 manok lamang. Mula dito, unti-unting lumugo ang operasyon ng kumpanya na naging isa sa mga pinakamalaking poultry integrator sa bansa. Noong 2002, naglunsad ang naturang kumpanya ng produktong manok na naka-vacuum packaging. Isang tala na nagmarka sa kanila bilang isa sa mga unang kumpanya sa Pilipinas na nag-introduce ng ganoong uri ng produkto. Ang estratehiyang ito ay nakatulong sa kanilang palawakin ng merkado at mapabuti ang kalidad ng kanilang produkto. Ngunit hindi naging maayos ang landas ng Bounty Agro Ventures na magsimulang ipatupad ang ASEAN Free Trade Area o AFTA sa huling bahagi ng dekada 90. Dahil sa pagpasok ng mas murang manok mula sa ibang bansa gaya ng Thailand, nahirapan ang kumpanya na makipagsabayan sa presyong kompetisyon. Dahil dito, kinailangan nila mag-isip ng bagong direksyon upang mapanatili ang negosyo sa gitna ng malaking kompetisyon sa merkado. Noong 2008, sa harap ng mas matinding kompetisyon, naglunsad ang nasabing kumpanya ng isang bagong retail concept, isang tindahan na nagbebenta ng oven-roasted chicken para sa takeout consumption. Ito ang naging simula ng Chooks to Go. Sa unang panahon, ang brand ay tinawag na Bounty Fresh Oven Roasted Chicken bago ito tuluyang i-rebrand bilang Chooks to Go na tumugma sa modernong estilo ng pagkain at convenience. Ang salitang Chooks ay hango sa slang term ng manok mula sa salitang ginagamit sa Australia, habang ang to go ay nagpapahiwatig ng on the go o handa ng kainin kahit saan. Ang kombinasyon ng dalawang salita ay naging simple, catchy at tumutugma sa pangakong madaling kainin at masarap na inihandog nila sa kanilang mga mamimili. Ang ideya ng Chooks to Go ay nagmula sa isang pangailangan, hindi lamang para sa negosyo ng kumpanya, kundi pati na rin para mapunan ang pangailangan ng mga mamimili para sa mas mabilis, abot kaya at masarap na ready-to-eat na pagkain. Sa halip na mag-focus lamang sa pagbebenta ng hilaw na manok o mga produkto para sa mga tindahan at supermarkets, pinili ng kumpanya na lumabas at direktang mag-serve sa mga mamimili. Ang brand ay mabilis na nakakuha ng atensyon sa merkado dahil sa kakaibang taktika nito. Ang ibenta ang roast chicken na masarap kahit walang sauce. Sa Pilipinas, maraming nasanay na ang manok ay sinasawsawan ng sarsa. Ngunit ang Chooks to Go ay nag-o-offer ng panlasa na sapat ang lasa kahit hindi gumagamit ng anumang sauce. Isang estratehiya na nagbigay dito ng kakaibang identity. Isa sa mga pangunahing tanong ng mga mamimili ay ang sekreto ng lasa ng Chooks to Go na hindi gumagamit ng sauce pero nakakabusog at malasa. Ayon sa mga ulat at mga interview sa mga pinuno ng kumpanya, ang kanilang formula ay hindi lamang simpleng palabok ng manok sa oven. Sa halip, ito ay bunga ng masusing pananaliksik sa proseso ng pagluluto, mga spices at timpla na nagbibigay ng balanseng lasa na malasa at nakakabusog. Ang pangunahing estilo ng pagluluto ay oven roasting gamit ang proprietary spice rub na nagbibigay lasa at tumutulong upang mapanatili ang juiciness ng karne habang niluluto. Ito ang dahilan kung bakit ang produkto ay madalas na tinatawag na ready to eat na hindi nangangailangan ng dagdag na sarsa. Sa isang panayam, isiniwalat ang isang kakaibang pangyayari na naging simula ng tagumpay ng lasa. May isang store na nag-skip ng isang hakbang sa tradisyonal na marinating process at lumabas ang manok na mas malasa pa kaysa sa inaasahan. Ito ang naging inspirasyon ng recipe na kalaunan ay tinanggap at dinevelop pa ng kumpanya.
Hindi naging instant ang tagumpay ng Chooks to Go. Sa una, may mga lugar na mabagal ang bentahan at nagulat ng mababang sales na nagdulot ng pangamba sa pamunuan ng kumpanya. Ngunit sa ilang lugar sa Visayas tulad ng Tacloban at Ormoc, nagpakita ng malaking demand ang mga mamimili na may mahabang pila araw-araw at may advance orders. Tanda ng totoong interes ng merkado sa kanilang produkto. Ang presyo ng roasted chicken mula sa Chooks to Go ay dinisenyo para sa mas maging abot kaya ng karamihan. Ito ay isang malaking bentahe lalo na sa mga pamilya na masipag at manggagawa na naghahanap ng masarap ngunit hindi masyadong magastos na pagkain. Sa mabilis na takbo ng buhay ng mga Pilipino, lalo na sa urban na lugar, ang convenience ay napakahalaga. Ang Chooks to Go ay niangkop para sa mabilisang pagkuha at ready-to-eat na pagkain, kaya't marami ang pumipili nito bilang quick meal option lalo na kung may lakad o balik bahay na pagkain. Ang tagline na masarap kahit walang sauce ay hindi lamang marketing gimmick, naging identity ito ng produkto. Ang consistent na lasa at kalidad sa maraming sangay ang nagbigay ng tiwala sa mga mamimili, kaya't marami ang naging regular na customers. Matapos ang unang tagumpay sa mga pilot stores, mabilis na nag-expand ang Chooks to Go sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Noong 2010, mayroon ng mahigit 500 outlets sa buong bansa, mula Metro Manila hanggang Visayas at Mindanao. Ang kanilang mabilis na expansion ay pinangunahan ng dalawang pangunahing estratehiya. Una ay ang franchising at direct stores. Bukod sa mga corporate-owned stores, nagbukas ang Chooks to Go ng oportunidad para sa franchise na nagbigay daan sa lokal na negosyante upang makasali sa brand. Ito rin ay nakatulong sa pagpapalawak ng brand footprint sa mga probinsya at malalayong lugar. Pangalawa ay ang marketing at branding campaigns. Ang simpleng slogan na masarap kahit walang sauce ay naging malakas na tool sa marketing. Bukod dito, ginamit ng kumpanya ang social media at iba pang mga media platforms upang maipakita ang convenience at affordability ng produkto. Sa kasalukuyan, lumampas ng Chooks to Go sa 1,800 takeout stores at may higit sa 37 dine-in restaurants na nagpapatuloy ng malawak na pagtanggap ng merkado at pagkakakilala sa brand bilang isa sa mga pangunahing manok retailer sa bansa. Hindi lamang sa roasted chicken nakatuon ng Chooks to Go upang mas mapalapit sa pangailangan ng mga mamimili. Nagpakilala rin sila ng iba't ibang produkto tulad ng garlic at spicy variants, chicken sa sauce at meal combos at side dishes at ready-to-eat meals. Isa pa sa mga estratehiya na nagpatatag sa Chooks to Go sa puso ng mga Pilipino ay ang kanilang pakikilahok sa sports at komunidad. Ang Chooks to Go Pilipinas 3x3 Basketball League sa pamamagitan ng pagsuporta sa lokal na basketball, nakapagtayo ang brand ng koneksyon sa mas maraming Filipino. Nagpatuloy din ang kumpanya sa mga outreach programs, charity events at pagtulong sa mga lokal na farmers na bahagi ng supply chain ng kumpanya. Noong 2024, nagkaroon ng issue ang Chooks to Go nang ginamit ang imahe ni Pastor Apollo Kibuloy sa isang ad ng walang pahintulot na nagresulta sa tawag para sa boycott mula sa kanyang abogado. Naglabas ng public apology ang kumpanya at binura ang advertisement, isang hakbang na nagpapakita ng responsiveness ng Chooks to Go sa public backlash. Sa kabila ng malakas na brand loyalty, may ilang mamimili na nagrereklamo tungkol sa hindi consistent na luto sa ilang branches, karaniwang delay sa serbisyo tuwing peak hours at hindi mainit na manok sa oras ng delivery. Sa ngayon, ang Chooks to Go ay isa sa mga pinakapopular na roast chicken chain sa Pilipinas. Halos 90% ng urban population sa Pilipinas ay nakakaalam ng brand. Patuloy ang pagdadagdag ng outlets at franchising upang maabot ang mas malalayong lugar at kabilang sa pangunahing kakompetensya ang Jollibee, Max Restaurant at mga lokal na lechon manok shop sa bawat lungsod at probinsya. Sa kabila ng kompetisyon, nananatiling matatag ang Chooks to Go sa merkado dahil sa kanilang consistent na lasa, abot kayang presyo at malinaw na brand identity. Hindi lamang ito negosyo, ang Chooks to Go ay bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng maraming Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng employment opportunities, pagsuporta sa lokal na farmers at pagbuo ng mga programa para sa komunidad, nagiging positibong puwersa ang brand sa ekonomiya ng bansa. Ang kanilang tagumpay ay patunay na kakayahan ng lokal na negosyo na makipagsabayan sa global standards sa kalidad at marketing. Bukod dito, ang kanilang produkto ay naging simbolo rin ng Pinoy convenience culture, isang pagkain na masarap, abot kaya at laging handa para sa bawat family gatherings o simpleng hapunan sa bahay.